Mahigit isang buwan matapos ang malagim na pagkakahulog ng isang GV Florida bus sa Bangin sa Bontoc Mountain Province na ikinasawi ng 15 tao. Isang petisyong tama muna bago pasada ang isinusulong ng movement ng Bantay Lakbay para humingi ng suporta para sa kanilang panawagan ng hustisya at reforma sa transport system sa ating bansa. At kaugnay niyan, makakapanayam natin si Charlie Santamaria, isa sa mga survivor ng trahedya at sumusuporta sa naturang petisyon. Magandang umaga, Charlie. Morning. So survivor ka ng bus crash na to at wala kang injuries. Parang halos miraculous yung survival mo ng crash na to. Medyo po. Meron ng muscle trauma, medyo mahirap din huminga paminsan-minsan dahil sa pagbugbog ng katawan. Pero otherwise, ako yung pinaka hindi na injured. Oh, kasi well, there were 15, no, yung namatay at halos lahat ng mga ibang pasahero ay may injuries, no. Yung iba severe, may amputations, etc., no, may mga head injuries pa yung iba. Bakit ka nandoon sa bus trip na 'yon? Kasama ko po yung mga kaibigan ko. Aakyat sana kami ng Kalinga. Yung grupo nila, Dave Secam po. Dave Secam, yung artist and musician. Kasama mo sila. And then, kasi alam ko, kasama rin yung pamilya niya, no? Na mag-birthday yata yung isang anak niya. Si Amyan, yung youngest, 4-year-old niya. So, isang, malaking grupo? Opo. Kasi 15 kami lahat. 15 kayong lahat. Pero alam ko itong bus trip na to papuntang Sagada. So, from Sagada, ay bababa kayo, sasakay kayo ng ibang sasakyan papuntang Kalinga? May van din or jeep. Sama-sama kami. So, yung destination ng bus na to, hanggang Sagada lang? Pero kayo, Bontoc. Hanggang Bontoc lang talaga. So, from Bontoc, diretso na kayong Kalinga. Hindi na kayo dadaan ng Sagada. Kasi Sagada malapit lang doon. And then, saan ka nakaupo? I mean, what happened during this trip? Yung namin, nasa gitna ako bande. So may... Ito, may nakikita tayong video. Video mo ba to? Opo. Kinuna namin yun pagkatapos. Kasi may sumakay from Banawe yung mga taga-Netherlands po. Wala na silang maupuan. Kaya andyan si Ann, tsaka si Annie yata. So ito, mga tracking shot mo, ito yung mga, minutes before on the way to the this is after Banawe. May sumakay na mga mga Dutch. taga-Netherlands. Tapos yun, yung sobrang isa ganda yata kasi doon sa mga babae yun si Ann, opo. Nasawi rin. Opo. So yun. So ganyan ang mga dinaanan yung ang ganda. Sunrise ito, no? Madaling araw, right after dawn, Pero kita mo makikita yung mga daan. Opo. So yung spot kung saan kayo nahulog, parang ganyan. Parang ganyan, pero mas pababa, sir. Pababa. And then, kailan mo natuklasan na may problema na yung bus? Naririnig ko na po yung cambio na ayaw kumagats, na aamoy mo na rin yung goma. Susunog. So, gaano katagal ito? Siguro mga minuto lang. Kasi, mga 3 segundo, pagkakas ko maamoy yun, na rinig namin sumigaw sa likod na may nahulog daw na yung konduktor nahulog. At tapos nahulog? Meaning akala nila nahulog, tapos pero tumalon pala siya. Alam namin ay tumalon na to. Okay, ito so ibig sabihin to bandang gitna ka o pang ilang row ka doon sa bus? Yung seat po namin 26 to 30. Okay, ito naman ang kuha ni Milo Cabardo, no? Isa sa mga fatalities, pero bago siya namatay, no? May mga kuha siya ng ayan siya, no? Ginawa natin black and white dahil medyo madugo yung eksena. Kilala mo si Milo? Kasama mo? Na-meet ko po siya sa terminal pa lang po. Terminal pa lang? Kaibigan po ni Dave po yun. So, okay, kasama siya sa 15 na nasa grupo ninyo. So, ito yung itsura ng scene, no? Na right after the incident, nahulog, no? So, sa likod ng bus so, may mga tao na mukhang tumutulong sa iba, pero, ayan, may naglalakad pa, no? Pero yung iba, parang, andun lang. Lahat sila hindi na gumagalaw yung iba. Pero itong si Milo, alam natin na, okay, at that point, dito sa kuha ni Milo, nasan ka nun? Nasa kabila ng bus. Kaya hindi ko sila lahat nakita kasi nakatakip sila ng bus. Opo. Anong unang reaction mo nung nandun na kayo sa baba? Anong ginawa mo? Naghanap ako ng telepono kasi kailangan tawagan yung guide namin para sabihin ko sumaklolo. Opo. Tapos, so, nahanap mo yung telepono mo? May telepono po yung boyfriend ko, meron dala niya sa jacket. At saka, magkatabi kayo nun? Opo. Na-survive din niya? Was he injured? Yung toe niya lang, yung daliri niya sa paa na nabali. Pero okay na siya.
So, ano ba? Swerte kayo dahil dun sa pwesto nyo sa bus or talagang just Parang swerte random good fortune lang na Parang swerte halos lang walang siguro nangyari sa kasi- inyo? Swerte lang siguro. Nasa bandang kaliwa kami ng bus eh. So, baka sa paghulog din niya. Okay. At ngayon, ito nga, nakita ko nga sa Facebook, no, yung petition na Opo. sinusirculate nyo. Pinirmahan mo at yung ibang survivors, at hindi lang survivors, mga Pamilya, kapamilya, kaibigan. mga supporters, may mga artists and musicians na pumirma rin dito. Itong tama muna bago pasada petition. So, panawagan para sa hustisya and accountability. Hindi lang sa Florida bus company, pero yung mga ibang bus companies na yun nga medyo hindi sumusunod sa batas at nagva-violate ng mga procedures, no? Opo. Sana lahat ng mga bus operators parang hindi nila unahin yung pagkikitain nila. Sana isipin nila din na napakalaki ng responsibilidad nila sa mamamayan na parang pagpipiloto din yan eh. Alam mo yun, parang kahit nasa lupa sila, parang mas malaki din yung mga danger na mamimit. Kasi dito sa petition na to, hindi lang yung Florida bus crash yung nabanggit, no? Pati sa Skyway, yung Dom Mariano Transit crash, no, sa Skyway nung Disyembre. At kasi sunod-sunod, no, meron din mas recent pa na crash sa Skyway, no. So road safety is a major issue sa ating bansa. And of course si Tado Jimenez ay isang advocacy niya yan, no? Alam ko na siklista yan and matagal na siyang nag-advocate ng mas ligtas na lansangan para sa ating lahat, no? Pero itong sinasabi mo na GV Florida lines must be made fully accountable for this senseless loss of lives, no? Nasuspindi na yung Florida bus lines. I mean, what else are you asking for? Are you demanding? Well, nag-uusap-usap kasi kami ng mga survivors at pamilya. Mga 5 linggo na kami, linggo-linggo may meeting po kami. Sinusuporta po yan ng AFP tsaka Dakila. Organized po ito ng ROC-ED. AFP yung Armed Forces of the Philippines. Yung ROC-ED nag-organize ng pagpupulong-pulong. Parang support group. Support At group. saka planning kung ano yung next Kung steps. ano yung no? next steps, opo. So, pag pinag-uusapan namin yung pinaka-productive way na makagawa ng reforma. Okay, pero yung sa Florida bus lines, Tsaka ganun din. nagbigay ba ng tulong sa mga lalo na yung mga sa mga pamilya na nasawi, tsaka yung mga survivors na injured, na hospitalized? Kasi like yung si David Sikam, no, it's a mutual friend. Nasawi siya pero yung asawa niya who was seriously injured, no? So may tulong ba na pinaaabot yung company sa katulad Supposedly, nila? nagbabayad po sila ng medical bills. Supposedly, pero- Well, yeah, ang alam ko nagbabayad din meron sila. naman. Pero yung may iba siguro hindi pa nila nababayaran tulad namin. Yung kasama ko hindi pa na re-reimburse din yung Compensation, Oo. may compensation aside from hospital bills, meron ba For sila? the survivors, ang alam ko wala pang inaabot po sa amin. Para sa mga families, meron na rin, as you know, yung 150,000. At humingi rin kayo ng apology? Nagbigay ba sila Meron ng formal apology sa inyo for what Sa akin happened? kasi wala akong narinig na parang public apology galing sa kanila. Yung may nag-approach sa amin, isang tao na yung attorney nila, sabi niya, ma'am, pasensya na po. Ganun na lang yung nasabi niya. So parang, Ganun lang, parang sa conversation. they take it too lightly, masyadong conversation na parang hindi nyo ba naintindihan yung ang laki ng nagawa yung responsibilidad na hindi nyo ginawa. Masyado kayong nag-shortcut sa sobrang pagmamadali nyo para kumita ng pera, hindi nyo inisip yung kapakanan ng mga pasahero, di ba? Parang ganun. Okay, ano bang mga specific reforms na gusto nyong makita? Kasi may mga nakikita akong iba't ibang mga suggestions tulad ng speed limiters ngayon sa mga bus. Meron ba kayong hinihinging dinidemand na specific reforms sa transport natin, transport system? Pag-uusapan namin yun ng kasama ng ROC at Dakila at mga survivors kung ano yung mga specifics. Pero siguro mga little things tulad ng mga kahit yung tamang trainingan ng driver, pagpili ng driver, kung yung parang seat belts din sa provincial buses, yung mga ganung bagay na pwedeng i-push na
Okay. ibago. So itong petition, you presented it to the LTFRB. Ano bang mangyayari dito sa petition? Ito pa lang, sana, gusto namin kumuha ng suporta sa lahat ng mga yung riding public, yung mga kapwa manlalakbay, kapwa travelers, na isuporta yung petition namin sa change.org para ang daming gumagamit ng public transport talaga. Pag nakikita nilang lahat, gusto namin ipakita na binabantayan din namin yung tamang sistema at yung tamang pamamalakad ng transportasyon dito sa Pilipinas. So, gusto lang namin ipaalam na at gusto din namin tumulong sa LTO at sa LTFRB na gawing tama yung trabaho nila. So, kasama din kami dun sa pagtulong. Okay. Glad you're alive and well and able to Salamat. advocate for this. Maraming salamat, Charlie Santa Maria, isa sa mga survivor ng Florida bus crash at sumusuporta sa petisyong Tama Muna Bago Pasado.